malinaw po na nayayanig na ngayon ang gobyerno ni Marcos, no? At hindi na mapipigilan ang pagsambulak ng napakalaking iskandalo na ipinahayag kahapon ni Ginoong Saldico, kung saan po itinuro na mismo na ang mastermind ay si Ginoong Marcos Jr. mismo. Ito ang pag-uusapan natin ngayon, sapagkat naghahanda na po ngayon ang lahat dito sa Metro Manila, lalo na po dyan sa Luneta, Quirino Grandstand area, at pati po dito sa EDSA, mula sa EDSA Shrine hanggang sa People Power Monument along EDSA. Pag-uusapan po natin itong implications at magiging epekto ng naging pahayag ni Saldico na itinuro na po niya na mastermind si Bongbong Marcos Jr. Pangalawa, pag-usapan din po natin itong pag-aabogadilyo ni Ping Lacson na para bagang si Saldico pa ang sinisisi niya at si Marcos ay ipinagtatanggol na parang santo ang tingin ni Ping Lacson kay Marcos, no? At kaya nga tayo ay dapat magbigay ng pagpapaliwanag. Bakit ganito ang ginagawa ni Ping Lacson? And of course, ang isa pa pong nagbigay ng katawa-tawang komentaryo, itong nagpapakilalang Professor Sheleto Magno. Sabi niya, kung magnanakaw ay, Sir Ernie, good morning po to you, at sa Patriotic Filipinos USA, dyan sa New York lalo na. Dapat doon ipinasok ni Marcos Jr. ang kanyang mga insertions sa NEP, National Expenditures Program. Siguro mainam na ipaliwanag natin ito, bakit ang binabanggit ni Saldico sa bicameral conference pinapasok ni Marcos ang kanyang isa sa example na itinulak niya at nagkaroon siya ng pagkakaroon ng quota. Kinutahan niya si Saldico at si Romualdez na ipasok ang 100 billion pesos. Okay? Yun po pag-usapan natin bakit hindi po doon sa NEP at dapat sa bicameral conference. Okay, start po tayo, no? Mga kababayan, ang NEP po, ito yung budget proposal na isinusumiti ng presidente sa Congress. Yan po ay naka-itemized. At dapat, bawat agencies of government, lalo na under the executive department, nakalagay po ang kanilang budget sa isang taon. Ang tawag dyan, NEP. So ngayon, kung bubukulan mo yan at papasukan mo ng mga ninanakaw o gusto mong nakawin, ang NEP dumadaan po sa committee hearing. Dumadaan po yan sa scrutiny ng ilang komitiba at nailalantad yan sa publiko. Kaya mahirap mong ipasok ang pagnanakaw o ang pandarambong sa NEP, National Expenditures Program. Si Lacson, sila Gatchalian at itong si Sheleto Magno, they are missing the point. Bakit sa bicameral committee conference ipinapasok ang mga insertions, ang mga gustong nakawin at gustong durubuhin at kulimbatin? Sapagkat wala na po sa committee level ang bicameral conference. Pwede ka nang magpasok, pwede ka nang isingit mo, no, mga kababayan, sapagkat kapag isingit mo sa bicameral conference, hindi na mahahalata. At ito nga ang binabanggit mismo ni Congressman Toby Chanco, ni Congressman Isidro Ungab. Ito po ang binabanggit ni Pangulong Duterte na ang katayan at diskartihan sa budget, ipinapasok yan sa bicameral conference. Ano ang kaibahan ng bicameral conference version sa version ng NEP? Ang NEP lantad. It's publicly open. Dumadaan sa mga committee hearing at mayroon pong deliberations. Ang bicameral conference, hindi na po yan dinideliberate sapagkat the only purpose supposedly ng pagkakaroon ng bicameral conference is to synchronize yung version ng batas, for that matter, ang budget bill proposal na dumaan sa House of Representatives at dumaan sa Senado. Kaya bicameral conference. Ibig sabihin po, mayroong representation ang mga senador na itinakda nilang mga senators who are going to compose
the Senate delegation sa BICAM. Mayroon din pong delegation ang House of Representatives. Then mag-uusap sila, aayusin nila na maging synchronized ang budget. Diyan po nangyayari ang hilutan, gapangan, maniobrahan at ang tinatawag na insertions. Nagpapakabobo ito si Ping Lacson, ano? At itong si Shelito Magno. Alam nila, Shelo pala, not Shelito. Shelo Magno. Itong si Shelo Magno at ito si Ping Lacson, alam nila na ang NEP ay hindi pa ang final version ng budget. Bago bumalik yan, ang budget cycle sa presidente, dumadaan yan sa tinatawag na Bicameral Committee Conference. In short, BICAM. Ang BICAM, small committee lang ito or small delegation. Mga 6 na senador or 7 at the same time, mga 7 din po manggagaling sa House of Representatives. Usually, nandyan po ang Senate Committee on Finance Chairperson at ang Committee on Appropriations Chairperson o Chairman. At then may mga bit-bit silang mga membro na itinakda ng both houses of Congress na sila ang mag-represent doon sa bicameral conference. Wala nang committee conference mo dyan na i-hearing mo pa. Kaya nga, dito isinisingit ang insertions. Yan po ang pilit na ini-ignore at pilit na inililihis ni Ping Lacson at ng ilang mga senador kagaya ni Sherwin Gatchalian at pati nitong Shelo Magno na ginagawa po nilang pagtatakpan si Marcos. Kung magnanakaw ka, hindi mo ilalagay sa NEP, National Expenditures Program, sapagkat makikita ng lahat. Makikita ng mga komitiba sa Senado, makikita ng mga komitiba sa House of Representatives. Kaya kailangan patago, pailalim at palihim. Kaya nga tinatawag na insertions, mga kababayan. Klaro ba tayo? So, ito po ang tumutugma sa explanation ni Saldico. Ang sabi niya, magkakaroon ng Bicameral Committee Conference December. Tumawag sa kanya itong si Amina Pangandaman. Si Pangandaman po, naunawaan ko na about NEP at Bicameral Conference. Opo, the NEP is the budget document proposed by the President na inihahanda po ng kanyang budget team, the Department of Budget and Management, the Department of Finance, and then ng iba pang mga technical financial team ng Presidente. And then ipapasa po yan sa House of Representatives. Magkakaroon ngayon ng deliberation, review, and discussion. At kaya nga, pag NEP, marami po ang nababago dyan pagdating na sa Kongreso. At mayroon pong 2 antas ng insertions. May insertions sa committee level, may insertions din po at mga realignment doon sa Senado at sa House of Representatives. Pero ang final na mga diskarte kung paano ipalusot ang pagnanakaw sa BICAM. Subalit, binuking ni Congressman Toby Chanco si Martin Romualdez na mayroon pong small committee na pinangungunahan ni Saldico, nila Garjola na isang kontraktor na itinuturong pasimuno ng kadimunyuhan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan gamit ang pangangatay sa budget. At mayroon din pong mga iba pang miyembro. Small committee, hiwalay pa ito sa BICAM. Ibig sabihin po, matapos ang deliberation sa House of Representatives, titirahin ito nila Saldico, kakatayin nila, ipapasok nila yung mga nanakawin at dudurubuhin nila, kasama na doon ang request ni Marcos na sinasabi niyang insertion. And then, kunwari, ididepensa nila yan sa bicameral conference. Pero hindi na dumaan yun sa deliberation at plenary discussion. Itinago at isiningit na po yan. Kaya umaabot sa 500 billion pesos, kalahating trilyon hanggang 700 billion pesos ang mga naidadagdag na mga unprogrammed appropriations na hindi naitakda o nailagay sa NEP. Alam po ito ni Ping Lacson, ngunit nagbububuhan at nagmaang-maangan sapagkat nagiging asong ulol ang role niya at tagapagtahol at tagapagtanggol ni Bongbong Marcos Jr. at nila Romualdez
Alam niya ito. Alam din po ito ni Cielo Magno. They know this. Kasi sila po ay mga dumaan sa ganitong proseso kung paano ang mga proseso ng budget. Magsisimula sa NEP, mga April po yan or May, isusumiti yan sa Kongreso, mauuna sa House of Representatives, then ang mga natatapos na dito na mga nakomitiba na at nagkaroon na ng mga deliberation, i-deliberate din sa Senate. At pag natapos po ang buong deliberation na ito, si Martin Romualdez may ginagamit pa na small committee bago dumating sa BICAM. Meaning, tinatraidor na nila ang budget bago pa mag-BICAM. Yan ang role ni Saldico. So Saldico knows what he is talking about. Kaya nga sabi niya kay Ping Lacson, tingnan mo ang dokumento bago ka magngalngal. Ang NEP, ito lang yun. Subalit nang tumawag na si Marcos at mayroon ng mga isiningit ang iba-ibang mga congressman at utos na ni Romualdez, ito na ang dokumento. Ito yung pinag-usapan sa BICAM. Therefore, hindi na po pinag-usapan sa BICAM ang original NEP. Ang pinag-usapan yung kinatay na, yung may insertions na, yung may realignment na. At dyan lang yayari ang pagnanakaw. Okay? Klaro tayo ha? Now, nasagot na natin ang tanong. Mali po at baluktot ang pananaw ni Ping Lacson at nitong Cielo Magno na sinasabi nila, why would Marcos use the BICAM in order to steal or insert something that would become irregular? Exactly! Because the purpose of insertion is to do something that is irregular. Kasi kung magiging regular ang gagawin mo, doon mo yan ilalagay sa NEP para hindi yan mabukulan. Pero pag gusto mong bumukol, magpalusot at magnakaw, huwag mong ilagay sa NEP. Habulin mo sa bicameral at doon mo hilutin para maisalpak ito. Exactly na yan po ay nailalantad mismo ni Pangulong Duterte. Nailalantad mismo yan nila Congressman Ungab and even one of their own, itong si Congressman Toby Chanco. Sinabi niya, aside from diskarte and maniobra sa BICAM, may small committee pa si Martin Romualdez. Yun. Kaya po, tama ang pagbubunyag ni Saldico. It conforms to the reality of conditions kung saan po na ilulusot ang pagnanakaw. Kasi kung gusto ni Marcos na magpalusot, hindi niya yan ipapakita doon sa NEP. Doon niya antayin na umabot sa BICAM and then isingit, isalpak, isalaksak ng palihim at pailalim na wala na ang deliberation and plenary debates. Tapos na ang committee intervention and committee review. Clear? Alam nila ito. They know this. And I am talking the basic process kung paano po umiikot ang budget process na ito. Okay?